So marami sa atin mga sangkay ay medyo kinakabahan sa nangyayari sa ating mundo ngayon patungkol po sa mga nangyayaring sigalot that any moment pwede pong pumutok ang ikatlong digmaang pandaigdigan. Pero ngayon mga sangkay, mayroon pong good news. Okay? Isa po sa mga prime ngayon sa era natin when it comes to war ang Russia. Itong si President Putin ay nag-offer po ng peace or ihinto na ang digmaan. Yan pong lumalabas na report ngayon mga sangkay. At kung totoo ito, ay magandang balita ito. Hello guys, what's up? Kamusta po kayong lahat? Ito na nga po. Pag-usapan po natin itong patungkol po sa... Okay? Patungkol po sa digmaan na itong Russia nga po ay nagparamdam na nag-offer daw di umano ng ceasefire or tigil putukan na. Di ba nga, ang kalaban ng Russia Ukraine. At ang Ukraine, sinusuportahan po nitong, ewan ko kung todo suporta ang NATO, but ang US ay nasa 50% or 70% na sumusuporta po sa Ukraine. Sila po ay nagpo-provide ng financial or mga gamit pandigma, mga sangkay. At ngayon, eto po may balita. Ngayon po, President or Russia President Putin's ceasefire offer na-reject umano ng United States of America. So dito mga sangkay, mukhang may mabibiso to na itong Amerika ang may gusto ng digmaan. Ayan po, nag-offer po si Putin. Nakaraan lang mga sangkay, mayroon pong interview itong si Putin. In-interview po siya ng isang American media or reporter. At ang dami po niyang sinabi doon na wala po siyang balak na i-invade ang ibang mga bansa dahil wala naman daw po siyang makukuha doon. Ang tanging meron sila ngayon na nakikipagdigma sila para po sa national security ng Russia ay itong Ukraine lamang. So wala po silang balak lusubin, wala po silang planong balak lusubin itong Poland, Germany at iba pang mga bansa sa Europe. Ngayon, eto, malaking balita itong mga sangkay dahil nga po ang Russia po pala nag-offer ng tigil putukan na. But itong Amerika mukhang na-reject. So ang tanong dito, bakit kaya na-reject nitong US? Had rejected Vladimir Putin's suggestion of a ceasefire in Ukraine to freeze the war. There are no signs of an endgame in Europe's deadliest conflict since the World War II, and it illustrates just how far apart the two world's largest nuclear powers remain. Reuters reports that Putin sent signals to Washington in 2023 in public and through intermediaries that he was ready to consider a ceasefire. The intermediaries included Moscow's Arab partners. Okay, so 2023 pa lang? Ito malaking balita to mga sangkay. Hindi natin alam. Malaking, malaking information. No signs of an endgame in Russia-Ukraine war. Putin sent signals last year in public and privately through okay. So, ibig sabihin, last year pa, nag-over na ang Russian President na si Putin ng tigil putukan. Then why? Bakit itong Amerika nireject nila at itinago po nila? Nako, malaking malaking kalokohan to ng US. Kung ganun, ayan po in public pa at privately. Then na-reject ng Amerika. So why? Alam niyo mga sangkay, itong dalawang malalaking bansa, mga superpower, mayroon po kanilang hidden agenda. But this time, kung totoo man itong information na lumalabas mula sa international news, kasi may mga balita, mga sangkay tungkol dyan, Putin approached US President Biden admin over Ukraine ceasefire.
Nako, mga sangkay, matindi tong balita. Masisira ang Amerika dito. Ibig sabihin, gumagawa lang pala ng gulo itong Amerika na pinapalabas na itong Russia ang ayaw papigil sa digmaan. Booking sila dito. In public and through intermediaries that he was ready to consider a ceasefire. The intermediaries included Moscow's Arab partners in West Asia and elsewhere. Putin was proposing to freeze the conflict at the current lines. Putin was proposing to freeze the conflict at the current lines. So itong si Putin, gumagawa pala ng paraan to stop the conflicts. Marami mga bansa ngayon. Itong mga nangyayari ngayon sa Middle East, bahagi po dyan ang America and Russia. Then ano itong report na mukhang sinasabotahe pala ng Amerika itong mga nangyayari ngayon sa Ukraine at sa Middle East? And was unwilling to cede any of the Ukrainian territory controlled by Russia. The signal offered what some in the Kremlin saw as the best path towards a peace of some kind. Alam niyo, malaking iskandalo ito ng Amerika pag nagkataon. Sabi po this signal offered what some in the Kremlin saw as the best path towards a peace of some kind. A senior Russian source with knowledge of the discussions in late 2023. The contacts with the Americans came to nothing. Pambihira, malaking kalokohan to. In early 2024 said, and this is a quote, the contacts with the Americans came to nothing. Another source told Reuters that everything fell apart with the Americans. The source said that the Americans did not want to pressure Ukraine. The U.S. president has for months been pushing Congress to approve more aid for Ukraine. Biden has faced opposition from allies of the... So, mukhang totoo to, mga sangge. Kasi nga, di ba, ang lumalabas po na impormasyon na itong Ukraine, hindi naman talaga yung kalaban ng Russia. Ang tunay na kalaban ng Russia ay ang US. Tapos sinasabi ng iba, mga sangkay, ayon po sa mga report, na itong US, ginagawa pong puppet ang Ukraine, sila po ang nakikipagdigma, frontline, against Russia. Niloloko po sila ng Amerika. Then ang Amerika, kung mapapansin nyo ngayon, sila po yung nag-feed ng mga kagamitang pandigma, aid, at kung ano-ano pang mga tulong sa Ukraine to sustain the war against Russia. Republican presidential nominee frontrunner Donald Trump, a U.S. official speaking in Washington on condition of anonymity, said that Washington has not engaged in any back-channel discussions with Russia. The official said that the U.S. was consistent in not going behind Ukraine's back. U.S. rejected Putin's ceasefire pitch. Intermediaries met in Turkey in late 2023, according to 3 Russian sources. They said Putin signaled, and his signal was relayed to top officials in Washington, including White House National Security Advisor, CIA Chief, and Secretary of State Antony Blinken. Sullivan was to set out the next step to Putin's foreign policy advisor, Yuri Ushakov. But when the call came in January... Nako, mga sangkay, matindi to. Eto, tingnan po natin ito sa pangbalita. Russia rejects report on ceasefire in Ukraine. So, anong report na ito? Okay. Okay. Kaya kumanta ang Russia, mga sangkay. Dahil pala sa mga fake news na inilalabas ng international media. Ayan po, the report claimed Putin sent signals to US through intermediaries for through intermediaries for halt in
Ukraine War. Alam niyo mga sangkay, kung totoo ito kung totoo itong lumalabas na information na itong US, ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang digmaan dyan sa Ukraine, malaking iskandalo ito ng Amerika. Malaking nakakahiya to sa buong mundo. Kasi ang lumalabas, itong si Russian President Putin pala, gusto mapapansin nyo naman sa interview pa lang, nung isang American reporter, sinabi mismo ni Putin na wala siyang plano ng kahit na na atakihin ang Europe, atakihin yung Amerika. At sa totoo lang, sabi ni Putin, ang layo-layo ng Amerika papunta sa amin. Bakit sila mangingialam sa digmaan ng Ukraine at Russia? Yung pala mga sangkay, ewan ko lang, totoo ito ito po yung lumalabas So ang lumalabas kasi, na tinatraidor ng Amerika, maging ang kanilang mga kasamaan sa NATO, maging ang buong mundo, maging ang Ukraine. Kasi gusto pala mangyari nitong Russia, magkaroon na po ng maayos sa pag-uusap. Kaya nga lang, ginagatungan daw, di umano, ng Amerika. Well, ano ang inyong komento mga sangkay? Tingin nyo ba, ano ang tingin nyong totoo dito? Pambira, pati ako nagulat Well, just comment down below inyong mga saloobin. Now guys, mayroon pa akong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Ako, maganda yung topic natin dito patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon na nakasulat po sa Biblia. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.